sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang nabibiktima ng maling pagmamahal. Marami rin ang patuloy na nagpapabiktima kahit alam na nating hindi na dapat. Akala kasi natin doon lang tayo pwedeng maging masaya. Ikaw, kapuso, na biktima ka na rin ba ng maling pagmamahal? Hindi na bago sa atin ang pagiging marupok pagdating sa pag-ibig. Marami sa atin ang ilang beses nang natitisod sa maling pag-ibig pero patuloy pa rin. Paulit-ulit tayong bumabangon para muling habulin ang mali. Madalas matagal bago tayo matauhan at malinaw na maisip kung ano ba talaga ang hinahabol natin. Minsan kailangan pang sumobra ang sakit bago mo pakawalan. Minsan, kailangan pang maging grabe ang epekto sa iyo bago mo maintindihan na kailangan mo nang bumitaw. Ang ating kwento ngayong araw ay may kinalaman sa pagiging marupok sa maling pag-ibig. Alam kong minsan sa buhay ninyo, naging marupok din kayo. Pinili ninyong magpakasaya kahit alam ninyong mali na talaga. Ang kwentong ipinadala sa atin ng bidang si Jessa ang magpapatunay na pagdating sa pag-ibig, hindi laging gumagana ng tama ang ating isip. Alamin natin ang kanyang kwento dito lamang sa K-Love Story. Dear K-Love Story, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Jessa, ang pinakamarupok at martir sa lahat. Nakailang beses akong umibig sa maling tao. Dahil kahit alam kong mali noon, nagustuhan ko pa rin ang pakiramdam. 11 years old pa lang ako noong nagsimula akong makipagrelasyon. Kapitbahay ko lang ang una kong naging boyfriend. Sa kanya ko unang natikman ang halik at ang mahigpit na yakap. Hindi rin kami nagtagal dahil pinaalis sila sa inuupahan nila matapos makaaway ng nanay niya ang landlady nila. Hindi na nga siya nakapagpaalam dahil madaling araw silang umalis noon. Nalungkot ako ng sobra kay love story dahil agad nawala ang first love ko. Nakapag-move on naman ako, makalipas lang ang 3 taon. Yung mga sumunod kong naging karelasyon, karamihan ay kaklase ko lang sa school. Ang pinakamatagal na siguro ay umabot lang ng 3 buwan. Nakilala nga ako bilang playgirl sa aming batch. Lagi akong laman ng chismis noon dahil masyado raw akong malandi. Ilang beses din akong napaaway dahil sa mga mapanghusgang tao. Hindi naman ako nagpaapekto. Nagpaligaw pa rin ako ng nagpaligaw. Kahit aware ako noon na gusto lang akong paglaruan ng mga nagiging karelasyon ko, nagpatuloy pa rin ako. Hindi kasi ako sanay na mag-isa noon kay love story. Ayaw ko sa pakiramdam dati na nababakante ako dahil napakalungkot noon para sa akin. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na rin ako sa wakas ng seryosong karelasyon. Itago na lang natin siya sa pangalang Raul. 40 anyos na si Raul pero hindi naman halata sa mukha niya dahil parang nasa 20s lang ito. Nakilala ko siya noong in-add niya ako sa Facebook. Nagandahan daw siya sa akin at kinilig ako roon. Kaka-break ko lang noon sa isa kong ex nang makilala ko si Raul. Kaya natuwa ako. Dahil nakatulong siya sa pag-move on ko. Siya lang ang lagi kong nakakausap noon at nakakalandian. Hindi ko pa noon alam na ang saya na nararamdaman ko ay simula na pala ng mas masakit na kapalit. Habang mas lalo akong nahuhulog, mas lalo rin akong nabubulag sa mga bagay na dapat ko nang napansin. Akala ko noon, pag-ibig na ang dumating sa buhay ko. Hindi ko alam, unti-unti na pala akong hinihila nito sa maling direksyon.
Nakakainis ka naman eh. Masyado mo akong pinapakilig. Uy, nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ang ganda mo nga talaga doon sa sinend mong selfie. Kakagising mo lang ba talaga nun? Oo naman. Nahiya nga ako kasi may muta pa yata ako nun eh. Ang linis nga ng mga mata mo eh. Parang dinilaan ng tuta. Grabe ka! Nakakatawa ka talaga. Isisave ko yung picture mo para may inspirasyon ako habang nagtatrabaho. Saka para mas ganahan ako sa pagkain ko. Gawin mo na ring wallpaper mo. Oo naman. Isisend ko sa'yo mamaya yung screenshot. Ipagmamalaki ko yung sa mga katrabaho ko. Sasabihin ko, uy, tignan niyo itong syota ako. Ang ganda kahit bagong gising. Mamula-mula ang pisngi at labi. Natural yung pisngi at labi ko ha. Walang filter yan. Naniniwala naman ako sa'yo, mahal. Mahal? Yun ba ang tawagan natin? Oo naman. Ayaw mo ba? Gusto ko nga eh. Teka, baka naman may tinawag ka ng mahal sa mga ex mo ha? Naku, wala. Pangalan lang ang tawag ko sa kanila. Ikaw lang ang namumukod tangi sa lahat. Kakaiba ka kasi. O sige, yan na lang ang tawagan natin. I love you, mahal. I love you rin, mahal. Nakakakilig ka naman. Pag nagkita na tayo, promise ko sa'yo na pakikiligin kita araw-araw. True ba yan? Oo naman. Hindi naman ako manloloko. Hindi rin ako sinungaling. Baka naman paasa ka lang ha? Uy, huwag mo ko igaya sa mga ex mong pinaasa ka lang. Talaga lang ha? Kapag nagkita na tayo, bibilang kita ng bulaklak. Tapos ipapasyal kita lagi sa mall. Kakain tayo lagi sa food court. Tapos bibilang kita ng maraming tsokolate. Gusto ko yan! Uy, pati teddy bear ha? Yung pink o kaya pwede ring red. Kahit kasi laki mo pa yung teddy bear. Basta masahod ko eh. Grabe na-excite na ako makita ka tuloy. Gusto na kitang yakapin tapos lambingin lagi. Dapat kiss mo rin ako ha. Oo naman, maraming mauumay ka. Ako mauumay? Kahit siyang labi mo lang ang ulamin ko, busog na ako eh. Nakakagigil yung kapal ng labi mo. Parang pang-artista. Parang model ng lipstick. Binubola mo na naman ako eh. Hindi nga. Grabe kanina ko pa tinitignan yung picture mo. Gusto ko na nga kagatin ng labi mo eh. Wag! Dudugo! Dahan-dahan lang naman. Teka nga, baka kung saan mapunta yung usapan. Eh ano naman ngayon? Magkarelasyon naman tayo eh. Kahit mapunta pa sa, alam mo na. Huwag kang ganyan. Nakakaramdam tuloy ako ng init. Ako rin eh. Magkita na kaya tayo sa Sabado. Hindi na ako makapaghintay eh. Sure ka? Kasi gusto ko na rin eh. Oo, para makagat ko na ang labi mo. At alam mo na. Oh, sige. Tatakas ako para magkagata na tayo. Sa unang pagkikita namin ni Raul, may nangyari agad sa amin. Noong una, nag-atubili pa ako. Pero napilit niya rin ako. Nag-check-in muna kami at doon nga may nangyari sa amin. Pagkatapos noon, sa kanya ako pinasyal sa mall at binilhan ng pagkain. Hindi niya ako nabilhan ng teddy bear dahil na-short daw siya sa budget pero babawi raw siya sa mga susunod naming pagkikita. Tuwing nagkikita kami noon, halos palaging sa mga mumurahing motel kami napupunta. Hindi na nga ako na ipapasyal dati kasi sabi niya mas gusto niya raw yung tahimik lang at makapagpapahinga kami. Nagustuhan ko rin naman yung ganoon, yung tipong nagyayakapan lang kami magdamag hanggang sa oras na kailangan ko nang umuwi. Hindi niya ako kailanman naihatid sa bahay dahil sabi niya natatakot daw siya sa mga magulang ko. At naiintindihan ko naman yon. Hanggang sa kabilang kanto niya lang ako madalas ihatid noon. Nakontento ako sa ganoong setup dahil hindi rin naman ako nagmamadali. Halos 1 taon na rin kaming magkarelasyon at aaminin kong medyo nagsawa na ako noon na puro motel na lang kami palagi. Kaya pinasimplihan ko siya kung pwede bang sa bahay naman nila kami kung ayaw niya sa bahay namin. Pero ang dami na naman niyang sinabi sa akin na alibay.
Doon ko unti-unting naramdaman na may hindi tama sa pagitan namin. Habang tumatagal, mas lumalabas ang mga dahilan niyang hindi ko na kayang paniwalaan. Nagsimula akong mag-isip kung ako ba talaga ang mahalaga sa kanya o isa lang akong nakasanayan. At doon ko na tinanong ang sarili ko kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang ganitong klaseng relasyon. Sunduin na lang ulit kita sa Sabado ha. Huwag ka malilate ha. Alam mo naman bitin tayo lagi sa oras. Ang hirap kasi makatakas kina mama eh. Sisenda kita mamaya ng mga pwedeng palusot para maaga ka makaalis ng bahay nyo. Para naman masulit natin yung pagmumutal natin. Alam mo naman 3 oras lang to eh. Ang mahal pa mag-extend ng 1 oras. Mahal, paano kaya kung wag na lang tayong mag-check-in sa motel? Ha? Anong gagawin natin? Magtititigan lang hanggang matapos ang araw. Ang ibig kong sabihin, baka naman pwedeng sa bahay nyo na lang tayong magkita. Doon na lang tayong magstay. Ha? Bakit dun? Walang aircon dun. Maaalibadbaran ka lang. Buti pa dito sa motel, libre lang. May cable pa at libreng sabon at shampoo. Makakapag-charge ka pa ng cellphone mo. Sanay naman ako kahit walang aircon eh. Kahit nga walang electric fan, ayos lang ako no. Lamigin din kasi ako eh. Basta, mas okay na dito. Para sana hindi ka na rin gumastos lagi ng pang-check-in natin. Ipangkain na lang natin kaysa gumastos sa motel. At least sa bahay ninyo, libre. Para hindi na rin tayo laging nagmamadali pag magtatatlong oras na. Hindi pwede sa bahay kasi maraming tao doon. Wala tayong magiging privacy. Saka mga chismosa ang kapitbahay ko. Sanay na ako sa mga chismosa, no? Hindi na nga ako affected dyan. Hindi ako sanay na nachichismis eh. Ano namang ichichismis nila sa atin magkarelasyon naman tayo, di ba? Normal lang naman na dalhin mo ako sa bahay nyo kasi girlfriend mo nga ako. O ito, may aaminin ako sa'yo. Huwag ka sana magagalit ha. Oo naman, ano ba yun? Hindi pa alam sa bahay na may syota ako. Bakit naman hindi mo sinabi? Kinakahiya mo ba ako? Hindi humahanap lang ako ng tiyempo. Di ba nga sinabi ko sa'yo dati? Na hanggat maaari, ayaw muna nila magkasyota ako kasi nga, lagi na lang daw ako sinasaktan ng mga nakakarelasyon ko. Kaya yun, sana maintindihan mo. Ay, kawawa ka naman, mahal. Hayaan mo, hindi naman kita sasaktan. Tsaka hindi ako gagaya sa ibang ex mo, no? Talaga? Oo nga! Sige na nga, kapag ready ka na, tsaka mo na ako dalhin sa bahay ninyo. Ang understanding mo talaga kaya love na love kita eh. Ikaw kaya, maging understanding ka kaya sa sasabihin ko sa'yo? Ano yun? Hindi ako 19 years old. Ha? Magsi-17 pa lang ako next month. Ano? Huwag ka magalit, please. Paano hindi ako magagalit? Niloko mo ako. Anak ka ng… Kasi gusto lang talaga kita. Kaya nung sinabi mong 40 years old ka na, natakot ako na baka hindi mo ako patulan kaya sinabi kong 19 na ako. Ano ba naman yan, Jessa? Sorry na, mahal. Malapit na rin naman ako mag-17 eh. Tapos, konting pikit lang, 18 na ako. O diba? Hindi to pwede. Maghiwalay na tayo. Ayoko makulong. Minor de edad ka pa lang. Raul, wag. Huwag mo naman akong iwan. Kasalanan mo eh. Niloko mo ako sa edad mo. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal kita eh. Please, mahal. Sorry na. Huwag kang alis. Please. Alam mo ba itong ginawa mo, ha? Alam mo bang pwede umakulong sa ginawa mo? Makasarili ka. Paano naman ako? Tapos na to. Tapos na tayo. Raul, wag. Please, wag. Raul, mamamatay ako kapag iniwan mo ako. Nagwala si Raul noon sa sobrang galit niya sa akin. Natakot ako dahil iyon ang unang beses na nakita ko siyang magalit ng ganoon. Ilang beses ko siyang sinubukang yakapin, pero paulit-ulit niya akong itinulak palayo na parang diring-diri siya sa akin. Naiintindihan ko naman siya dahil malaki talaga ang naging kasalanan ko sa kanya. Nakiusap ako
at lumuhod pa sa harap niya, wag lang niya akong iwan. Desidido na sana siyang hiwalayan ako noon, pero napigilan ko siya nang ialok ko ang katawan ko. Muli na naman may nangyari sa amin, kapalit ng hindi niya pag-alis. Pagkatapos noon, nag-usap kami at napagkasunduan naming ililihim na lang talaga ang relasyon namin. Umayag ako dahil natatakot akong tuluyan siyang mawala sa buhay ko. Mas pinagbutihan pa namin ang pagtatago ng relasyon namin. Sobrang natakot si Raul noon at kailangan niyang mag-ingat dahil kapag nahuli kami, malamang ay makukulong siya. Lahat ng gusto niya, sinusunod ko, wag lang siyang mawala sa akin. Nararamdaman kong nagbago na siya at medyo nanlamig na rin. Naiintindihan ko naman kung bakit, kaya ginawa ko ang lahat para lang maibalik ang dating sigla ng relasyon namin. Pero habang lalo naming itinatago ang lahat, mas lalo ko ring naramdaman ang bigat ng sitwasyon namin. Unti-unti kong nakitang hindi na pareho ang turing niya sa akin, kahit pilit ko pa iyong binabalik. Habang kumakapit ako ng husto, mas lalo namang lumalayo ang loob niya. At doon ko nagsimulang maramdaman na baka ako na lang ang lumalaban para sa relasyong ito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV, at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naramdaman ko ang pagbabago ni Raul. Mula noong sinabi ko sa kanya ang totoo kong edad, nasaktan ako sa panlalamig niya. Pero tiniis ko iyon dahil alam kong kasalanan ko rin. Naging bihira na ang pagkikita namin at madalas pa nga, hindi na umaabot ng 3 oras ang oras namin sa motel. Hindi na mahigpit ang mga yakap niya noon. Pati ang mga halik niya, mababaw na rin. Hindi na rin siya masyadong nagchat-chat sa akin at magpaparamdam lang kapag gusto niyang may mangyari sa aming dalawa. Tiniis ko ang lahat ng iyon. Sa takot na iwanan niya ako. Naging clingy ako dahil sa panlalamig niya. Pero mas lalo lang siyang nairita sa akin dahil sa mga ginagawa ko. Mahal na mahal ko na siya noon. Iyon ang unang beses na talagang na-in-love ako ng totoo. Hindi ko nahawakan ng maayos ang nararamdaman ko, kaya ang dating sa kanya nasasakal siya sa sobrang pagmamahal ko. Dahil doon, lalo pa niyang binawasan ang mga pagkikita at pakikipag-usap niya sa akin. In-unfriend na rin niya ako sa Facebook at sinabi niyang mag-text na lang daw kami dahil delikado sa Facebook. Sinunod ko naman iyon. Lahat ng gusto niya, sinunod ko. Habang mas lalo akong kumakapit, mas lalo naman siyang lumalayo sa akin. Unti-unti kong naramdaman na hindi na pareho ang init ng pagmamahal niya noon. Pinilit kong intindihin ang lahat kahit ako na ang unti-unting nauubos. Hanggang sa dumating sa puntong, ako na lang yata ang natitirang kumakapit sa relasyong ito. Baka sa susunod na buwan na tayo magkita, ha? Bakit? Busy sa trabaho. Basta lagi mo akong i-update ha. Ite-text na lang kita kapag magkikita na tayo. So habang wala ka, hindi tayo magkakausap kahit sa text lang? Oo, para safe. Mamaya pakailaman pa na magulang mo yung cellphone mo. Mabisto pa tayo. Mahirap na. Okay. Oh, nagtatampo ka? Hindi. Alam ko na yung ganyan mo eh. Kasi naman napapansin ko sa'yo tsaka ka lang magte-text sa akin kapag gusto mong mag-ano tayo. Tapos halos 1 oras lang tayo dito sa motel. Wala na yung dating yakap, yung halik, nood ng TV. Lagi ka nagmamadaling umalis. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Oo, alam
alam ko. Pero sana naman huwag ka manlamig sa akin. Huwag mong iparamdam na sex lang ang habol mo. Uy, hindi totoo yan. Mahal pa rin naman kita. Gusto ko lang talaga mag-ingat. Okay. Tara na nga, baka mahuli pa tayo. Nakakahiya naman sa'yo. Teka nga, huwag ka na magtampo. Ha? Sorry na. Babawi ako sa next. Lagi ka namang ganyan eh. Napaka-arte mo, alam mo ba yun? Ang hirap mo suyuin. Napakaisip bata mo. Sa bagay, bata ka pa talaga. Minsan ka na nga lang manuyo, ganyan ka pa? Ayoko na. Bahala ka sa buhay mo. Nakakasawa ka na. Maghiwalay na tayo. Wag! Sorry na. Sige, okay na ako. Okay na. Ayoko na talaga, Jessa. Nakakapikon ka na eh. Mabuti pa talaga una pa lang tinapos ko na to. Sana pala hindi na ako nagpatokso ulit sa'yo. Hindi, wag! Wag mo naman akong iwan, please! Mahal na mahal kita. Okay na kahit hindi na muna tayo magkita. Kahit hindi mo ako i-text. Kahit na sex lang ang habol mo. Sige. Ipamukha mo pati subat sa akin na sex lang ang habol ko sa'yo. Sige pa, iiwan na talaga kita. Raul, huwag ka namang ganyan. Huli na to. Ayoko na talaga. Buntis ako! Sobrang desperado mo na talaga, no? Para gamitin niya ang pagbubuntis. Pinagpipilis kita, huwag kang tanga. Hindi ko ginamit yon. Lahat tinapon ko. Anong katangahan ang pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpabuntis sa akin? Kasi nga, mahal kita. Dahil sa ginawa mo, mas lalo ako nawalan ng gana sa'yo. Dinagdagan mo na naman ang kasalanan mo sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Ito na ang huling pagkikita natin. Yung dinadala mo, problema mo na yan. Labas na ako dyan. Ikaw ang problema dito dahil marami akong ebidensya na ikaw ang nakabuntis sa akin. Akala mo takot ako? Wala kang hawak sa akin, Jessa. Lahat ng usapan natin sa Facebook hanggang sa mga pictures mo at pictures natin na nakahubad, nakatago sa akin sa bahay. Gagamitin ko yung laban sa'yo kung hindi mo ako paninindigan. Anong ginawa mo, Jessa? Babaliw ka na. Gusto mo talaga sirain ang buhay ko? Hindi naman masisira ang buhay mo kung itutuloy natin to eh. Itanan mo ako, malayo sa pamilya ko. Walang makakaalam kung sino ako pag nasa inyo na ako. Hindi nila malalaman yung edad ko. Sige na, magsama na tayo. Jessa! Ano ba itong pinasok ko? Raul, huwag mong gawin yan. Huwag mo yung tugyang ulo mo sa dingding. Yun lang naman kasi ang paraan para hindi ka makulong eh. At para maging masaya na tayong dalawa. Magiging pamilya na tayo. Totoong nabuntis ako ni Raul. Ipina-check up niya ako at nakumpirmang totoo nga. Bala ko sana noon na sabihin niyon sa kanya sa susunod naming monthsary. Pero dahil tinakot niya akong iiwan, nasabi ko iyon ng mas maaga. Nakita ko sa mukha niya ang sobrang galit niya sa akin. Pero wala na rin siyang nagawa noon dahil iyon na ang sitwasyon. Natakot din siyang makulong kung iiwan niya ako. Lalo na at marami na akong alam na detalye tungkol sa kanya, maliban na lang siyempre kung saan siya nakatira. Pinagplanuhan namin ang mga susunod naming gagawin. Madaling araw nang tumakas ako sa bahay namin para magpatangay kay Raul. Isang bag lang ang dala ko noon at kaunting ipon mula noong nag-aaral pa ako. Sumakay kami ng bus papuntang Pampanga. Na-excite ako dahil sa wakas hindi na kami magkakahiwalay pa. Napansin kong mas lalo pang nanlamig si Raul sa akin. Pero sinabi ko sa sarili ko na mawawala ring iyon lalo na kapag nagsama na kami. Pinakita ko sa kanya ang pagmamahal ko. Nang makarating kami sa Pampanga, sinalubong kami ng nanay niya. May edad na ang nanay niya, 65 years old na. Napakabait ng mukha nito at halatang maunawain. Nagulat man siya nang ipakilala ako, wala na rin siyang sinabi pang iba. Naging masaya ako sa mga unang araw ng pananatili ko sa bahay nilang mag-ina. Nagkasundo agad kami ng nanay niya
at tinulungan ko siya sa mga gawaing bahay. Madalas ay wala si Raul noon dahil malayo ang trabaho niya sa bahay. Tuwing Biyernes hanggang Lunes ng umaga lang siya naroroon. Sinulit ko na lang ang mga araw na magkasama kami at inalagaan ko siya. Ramdam kong galit pa rin siya sa akin at nakikita kong problemado siya sa kalagayan ko. Hindi ko na lang pinansin ang lahat ng iyon dahil sobra akong masaya noon na sa wakas magkasama na kaming dalawa. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman na hindi sapat ang saya ko para takpan ang lahat. Kahit magkasama na kami, ramdam ko pa rin ang lamig sa paraan ng pakikitungo niya sa akin. Pinilit kong maniwala na maayos din ang lahat basta manatili lang ako sa tabi niya. Hindi ko alam noon na ang pagsasama naming iyon ang magbubukas pa ng mas mabigat na katotohanan. Jessa? Jessa? Bumangon ka muna dyan. Ha? Umaga na ba? Sandali, ihahanda ko yung pagkain mo. Alauna pa lang na madaling araw. Oh, bakit mo ako ginigising? Halika sa labas. May papakilala ako sa'yo. Sino ba yun? Siya na ba yon? Ito na nga siya. Bata pa nga talaga. Jessica mo ang pangalan? Oo. Ilang taon ka na? 17 po. Ilang buwan na yung pinagbubuntis mo? Magtatatlong buwan na po. Parang aliit masyado ng tiyan mo. Sigurado ka bang buntis to, Raul? Oo nga. Andyan lahat yung records niya nung nagpa-check up. Kasama pa ako. Hey, may dagdag na namang papakainin dito sa bahay. Hindi naman masyado matakaw yan. Parang ibon lang kung kumain. Pag lumaki pa yung tiyan niya, siguradong dodoble ang pagkain yan. Mas lalo kapag nagpapadede na yan. Kailangan marami ang kainin. Paano mo alam yan hindi ka pa naman nanay? Ayaw mo nga maging nanay eh. Wala kang pakialam sa matris ko. Tumutulong naman ba yan dito sa bahay? Oo naman. Hindi ba, Jessa? Opo. Masipag po ako. Lagi ko pong tinutulungan si nanay kapag naglalaba. Di lang dapat paglalaba, pati paglilinis ng lahat-lahat dito sa bahay. Ayoko nang madumi. Opo, kasama na rin po yun. Paano yan, Raul? Kapag lumaki na ang tiyan yan, mahihirapan na yung magtrabaho dito sa bahay. Baka dagdag pa saanin pa yan kay nanay, ha? Alam mo namang nirarayuman na yung matanda. Hindi yan. Maganda ng galaw ng galaw itong si Jessa para hindi siya mahirapan manganak. Exercise na lang niya yung paglilinis dito. Opo, yun nga rin po ang sinabi ni nanay sa akin para mapadali daw po ang panganganak ko. Baka naman maselan ka magbuntis, ha? Ayoko nang ganon. Nakita mo naman tong bahay namin, maliit lang. Wala kaming maiaabot sa'yo na luho mo. Lalo na yung pinaglilihian mo. Magtimpi ka sa mga pinaglilihian mo, ha? Hindi pa naman po ako naglilihi. Kapag naglihi ka na, ang sabi ko. Opo. Wala naman po kayong problema sa akin doon. Ate Myra na lang ang itawag mo sa akin. O siya, matulog na tayong lahat at maaga pa ako mamaya. Jessa, Ano yun, mahal? doon ka kay nanay tumabi ngayon hanggang sa mga susunod na gabi. Ha? Bakit? Tabi kami ni Myra. Ha? Di pala namin nabanggit. Asawa ko ni Raul. Nanginig ako nang marinig kong sinabi ni Ate Myra na siya ang asawa ni Raul. Hindi ako makapaniwala noon. Humingi pa ako ng paliwanag kay Raul, pero sinabi niyang saka na lang niya ipapaliwanag ang lahat. Wala akong nagawa noon kundi matulog sa tabi ni nanay. Hindi na nagulat si nanay nang tumabi ako sa kanya. Parang alam na niyang alam ko na ang lahat. Sinabi niya sa akin na siya na lang ang magkukwento ng lahat pagkagising namin. Hindi ako nakatulog noon dahil sa mga nalaman ko. Hindi pa natutulog sina Myra at Raul noon. Pinakinggan ko ang usapan nila at narinig kong nagtatalo sila tungkol sa kalagayan ko. Narinig ko rin ang mga plano nila para sa akin. Ilang beses sinabi ni Raul na malaking tulong ako sa bahay dahil malinis ako at masikaso na durog ang puso ko noon. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko na lang silang naghahalikan
hanggang sa marinig ko ang pag-ingay ng kama nila. Napaiyak na lang ako noon kay love story. Naramdaman ni nanay na umiiyak ako kaya hinaplos niya ang likod ko hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, nalaman ko kay nanay na matagal nang mag-asawa sina Raul at Myra. 15 years old pa lang daw sila noon nang magtanan sila at tumira sa bahay ni nanay. Hindi sila nagkaroon ng anak dahil ayaw ni Myra. Tulad ni Raul, malayo rin ang trabaho ni Myra, kaya tuwing Biyernes ng gabi hanggang Linggo ng hapon lang ito umuuwi. Hindi pa rin ako makapaniwala noon na nasa iisang bubong lang pala kaming lahat. Mas lalo akong nahirapang tanggapin na pumayag si Myra na patirahin sa bahay nila ang isang kabit na katulad ko. Doon ko naisip na may iba silang plano para sa akin. At nagkatotoo nga ang hinala kong iyon. Naging katulong ako sa bahay ni Raul. Naging utusan ako ni Myra tuwing naroon siya sa bahay. Pinaglalaban niya ako ng mga damit niya at nagagalit siya kapag kumukupas ang kulay ng mga iyon. Ganoon din si Raul kay love story. Naglilinis niya ako ng sapatos at minsan pinagmamasahing niya pa ako. Lahat ng gawaing bahay, mabigat man o magaan, sa akin nila ipinapagawa. Kapag hindi nakatingin sina Raul at Myra, palihim akong tinutulungan ni nanay. Pinagbawalan na rin nilang magtrabaho si nanay dahil matanda na ito, kaya sa akin nila ipinasa ang halos lahat ng gawaing bahay. Kay love story, hirap na ako noon sa sitwasyon ko. Sobrang bigat noon sa dibdib. Ang akala mong ituturing kang asawa pero sa huli, ginawa ka lang kasambahay. Kapag wala si Myra, saka lang ako sinisipingan ni Raul. Kapag gusto niyang madaliin ang lahat, ginawa niya lang akong parausan. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal na ipinangako niya noon. Mula nang tumira ako sa bahay nila, ang tingin na lang niya sa akin ay utusan at basahan. Habang tumatagal, lalo kong nakita ang tunay na halaga ko sa buhay nila. Hindi pala ako dinala roon para mahalin, kundi para maglingkod at magtiis. Araw-araw unti-unting nawawala ang natitira kong dangal at pag-asa. At doon ko unti-unting naunawaan na ang pinangarap kong buhay ay isa palang malaking panlilin lang. Pag napadugo mo yung kuko ko sa paa, Jessa, humanda ka sa akin. Babasagin ko yung panga mo. Opo, Ate Myra. Naligo ka na ba? Hindi pa po eh. Pagkatapos ko na lang pong linisan tong kuko ninyo. Ang baho mo! Sobrang asim ng amoy mo! Hindi pa po kasi ako nakaligo kagad kanina. Kasi po inutusan niyo ako maglaban ng bedsheet niyo. O parang nagrereklamo ka? Ay, hindi naman po, ate. Kung nagrereklamo ka na, mabuti pa umalis ka na dito para mabawasan yung pinapakain namin ng asawa ko. Hindi po ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang po yung ginawa ko kaya po hindi po ako nakaligo. Sorry po. Sa amoy mong yan? Ewan ko talaga kung bakit ka natiis ikama ng asawa ko. Hindi naman po ako bahuin. Ngayon lang po talaga dahil nababad po ako sa pawis. Wag mo na akong rasunan. Mabaho ka talaga. Saka tingnan mo nga yung itsura mo. Ang bata-bata mo pa pero mukha ka ng 40. Pasensya na po talaga. Akala ko naman kung napakaganda mo nung sinabi sa akin ng asawa ko na nabuntis ka niya. Sobrang bilasa mo, di pa man din nakakalabas yung bata sa tiyan mo. Paano pa kaya kapag nanganak ka na? Ano pong kulay ang gusto niyo sa kuko niyo? Yang itim, kasing itim mo. Joke. Ayos lang po. Nangitim lang ako kasi nababad po ako sa araw nitong mga nakaraan. Bawat sabihin ko talaga may sagot ka, no? Kasi po pag hindi ako umimik, mas lalo po kayo nagagalit eh. Kahit anong gawin mo, mararamdaman mo lagi ang galit ko. Sa kakirihan mong babae ka, ayan, nabuntis ka tuloy. Hindi po sadya ang pagbubuntis ko. Gaga ka, malandi ka. Sinabi na sa akin ni Raul na sinadya mo. Tinapon mo raw lahat ng pills na binili niya sa'yo. Nagpabuntis ka para ibahay ka niya. Enek-nek mo, tignan mo kalagayan mo ngayon. Kala mo siguro magiging asawa ka na nung kumag na yon, no?
Di ka nag-iisip, gaga? Puro init lang ng katawan ng pinapairal yung mga kabataan. Tanggalin ko lang po tong ingrown nyo ha. Huwag po kayong magalaw. Ano na mangyayari sa'yo ngayon pagkatapos mo manganak? Aasa ka ng sustento kay Raul? Boba ka talaga? Maintenance nga ng nanay niya hindi niya maibigay-bigay? Ikaw pa kayang sampid lang? Sabi ko po kasi huwag kayong magalaw eh. Animal kang babae ka? Sinabi ko na mag-ingat eh! Ayan, dumugo na! Aray! Buisit kang babae ka! Di ka na talaga makagawa ng tama! Aray, sorry po. Teka po, ayusin ko ate. Maayos mo pa ba yan? Tonta ka talaga? Ano yan? Matatanggal mo yung sugat? Ano ka? Faith healer? So sorry po talaga. Kukuha lang po ako ng... Aray! Aray ko! Dali mo kumuha ng alcohol doon! Gigigil ako sa'yo eh! Leche kang kabit ka! Leche! Nakaramdam ako ng paninigas ng tiyan matapos akong ilang beses na sipain ni Myra. Hindi ko na lang iyon ipinahalata noon dahil baka lalo pa siyang magalit. Napansin ni nanay na nahihirapan akong maglakad kaya kinumusta niya ako. Nagsinungaling ako at sinabi kong nadulas lang ako kaya inasikaso niya ako. Pinainom niya ako ng tubig at pinahinga sandali. Pero nang makita ni Myra na nagpapahinga ako, binulyawan niya ako at inutusan na naman. Walang nagawa si nanay dahil kahit siya mismo ay takot kay Myra. Hirap na hirap ako noon sa sitwasyon ko. K-love story. Palihim akong umiiyak noon para kahit paano gumaan ang nararamdaman ko. Natakot naman akong bumalik sa amin dahil sigurado akong itatakwil lang ako ng mga magulang ko. Lalo na at umalis ako noon nang walang paalam at sumama pa sa isang lalaking may edad na. Kaya tiniis ko na lang sina Myra at Raul kaysa wala akong matuluyang bahay. Madalas akong pagbuhatan ng kamay ni Myra tuwing nakikita niya ako. Sa aming dalawa, parang siya pa ang naglilihi sa tindi ng init ng ulo niya. Naiintindihan ko naman kung bakit galit na galit siya sa akin dahil kabit ako ng asawa niya. Kung hindi lang dahil kay nanay, baka tuluyan na akong bumagsak noon. Napakabait niya sa akin at siya lang ang naging kakampi ko sa bahay nila. Hindi man niya ako direktang maipaglaban kina Raul, inaalalayan naman niya ako. Naging sapat na ang pagkalinga niya para makayanan ko ang lahat. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabi kong sana ay huwag siyang magsawang gabayan at tulungan ako. Kahit si nanay noon, wala rin namang magawa sa trato ng anak niya sa akin. Kaya sinabi na lang niya na ipagdadasal niya na makayanan ko ang lahat lalo na para sa magiging anak ko. Sa loob ng bahay na iyon, araw-araw kong naramdaman kung gaano kabigat ang maging ako. Tahimik kong tiniis ang lahat. Dahil pakiramdam ko, wala na akong ibang mapupuntahan. Kung hindi dahil sa kabutihan ni nanay, baka tuluyan na akong mawalan ng lakas para lumaban. At doon ko unti-unting naisip na sa maling pag-ibig, hindi ka lang masasaktan, maaari ka ring unti-unting maubos. Jessa, alam ko gising ka pa. Alam kong umiiyak ka. Hindi po, Nay. Harapin mo nga akong bata ka. Ayos lang po ako, Nay. Nasamid lang po ako. Ayoko ng sinungaling, alam mo yan. May masakit ba sa'yo? Wala po. Ang tiyan mo. Baka naman may problema na naman sa tiyan mo at hindi mo na naman sinasabi sa akin. Wala po. Nasamid lang po talaga ako. Ang sinasamid, inuubo, hindi humihikbe. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ay, sige lang. Iiyak mo lang habang wala yung mag-asawa. Makakagaan yan sa dibdib mo. Nahihirapan na po
po ako, Nanay. Alam ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi ko na po alam kung saan ako lulugar. Kasi bawat sulok dito sa bahay, alam kong mali ako. Kung bakit naman kasi? Ay, kaya mo pa ba? Hindi ko po alam. May pera akong konti dyan. Pwede kitang ihatid sa terminal para makauwi ka na. Ayoko po, Nay. Kaysa naman nandito ka at pinapahirapan ng mag-asawang yun. Alam mo namang wala akong magawa at tulad mo ipalamunin din ako dito. Hindi kita makampihan. Hindi ko sila masaway dahil tsak gulo na naman kung sakali. Naiintindihan ko naman po yung kalagayan nyo. Nay, hindi po kasi ako talaga pwedeng umuwi sa amin kasi pag nalaman nila yung totoo, baka hindi rin po nila ako tanggapin eh. Wala naman po akong matatakbuhang ibang tao. Paano ba to? Kung ako lang ang masusunod, ayaw kitang nandito dahil alam kong papahirapan ka lang dito. Yun lang andito ka na. Ayaw mo namang umalis. Anong gusto mo mangyari? Magtitiis pa po ako. Baka kasi mag-iba yung trato nila sa akin pag tumagal. Baka mahalin din po nila, tanggapin nila ako. Mahalin at tanggapin? Malabo yan. Alam mo namang merong Myra. Mag-asawa sila ni Raul. Alam mo namang kung anong posisyon mo dito sa bahay. Baka kasi po, mahalin ako ulit ni Raul tulad po ng dati. Madadagdagan na naman tong sakit na nararamdaman mo sa sasabihin ko, Jessa, anak. Anak ko si Raul at ramdam ko siya. Alam kong ginamit ka lang niya para sa pangangailangan ng katawan niya, pero hindi ka niya mahal. Mahal po niya ako. Naramdaman ko naman po yun dati nung magkasama kami. Kailangan niyang iparamdam sa'yo na mahal ka niya para pumayag kang sipingan siya. Hindi po. Totoo po yung naramdaman niyang pagmamahal sa akin dati. Ganito na lang. Kung mahal ka niya, ikaw dapat ang pinili niya. Ikaw dapat ang nandito, wala si Myra. Ikaw dapat ang inaalagaan, hindi ikaw yung nag-aalaga. Tandaan mo yan. Pero Nay, wala na akong pwedeng ibang sabihin sa'yo. Ikaw na lang din ang kusang makakaalam niyan kapag natauhan ka na. Ihintayin ko yon. Alam kong matigas pa ang ulo mo dahil mahal mo pa ang anak ko. Pero pasasan ba't matatauhan ka rin? Ilang beses akong inalok ni nanay ng tulong para makaalis sa poder nila. Ilang beses ko rin iyong tinanggihan dahil ayoko talagang umalis. Bukod sa wala naman talaga akong ibang mapupuntahan, sobrang mahal ko pa noon si Raul. Sa tuwing naiisip kong mapapalayo ako sa kanya, nasasaktan ang loob ko dahil alam kong nahulog na ako ng sobra sa kanya. Kahit malamig ang pagtrato niya sa akin. Ipinagdasal ko na sana, balang araw, bumalik ang dati niyang pagtingin sa akin, lalo na noong mga unang panahon naming dalawa. Hiniling ko rin na sana makatulong ang magiging anak namin para makita niyang mahalaga rin ako sa buhay niya. Nalagaan ko ang dinadala ko sa takot na baka kapag nakunan ako palayasin na ako ni Raul. Alam ko naman noon na kinuha niya lang ako dahil may pananagutan siya sa akin at hindi dahil gusto niya talaga. Sinigurado kong maayos ang kalagayan ng anak namin dahil pakiramdam ko siya ang susi para maging maayos ang lahat sa amin ni Raul. Kay love story, parang naging masama akong ina noon dahil nagamit ko ang sarili kong anak para mapalapit kay Raul. Pero habang mas lalo akong umaasa, mas lalo ko ring nakikitang hindi iyon sapat para baguhin ang puso niya. Araw-araw kong kinapitan ang pag-asang baka isang araw bumalik ang dating pagmamahal niya sa akin. Pero unti-unti kong naramdaman na hindi pag-ibig ang dahilan kung bakit ako nananatili sa buhay niya. At doon ko unti-unting naisip
na baka kahit anong kapit ko hindi ko rin mapipilit ang isang pusong matagal nang lumayo. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang buwan at nakapanganak na ako, Kale Love Story. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko noon nang makita at mahawakan ko ang anak ko. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil hindi naging mahirap ang panganganak ko sa aking anak na lalaki. Nalungkot lang ako dahil ni minsan ay hindi ako dinalaw ni Raul sa ospital. Si nanay lang ang nag-asikaso sa akin mula nang dalhin ako roon hanggang sa makalabas ako. Pinaniwala ko na lang ang sarili ko at sinabi kong baka babawi rin si Raul kapag nakita na niya ang anak namin. Pero hindi yon nangyari dahil mas lalo pa siyang nanlamig sa akin. Ni minsan, hindi niya kinarga ang anak namin o kahit tiningnan man lang ng maayos. Pinagpahinga nila ako ng 1.5 buwan para magkaroon ako ng lakas at makapagtrabaho ulit. Namayat ako noon dahil hindi sapat ang kinakain ko at tinitipid nila kaming mag-ina. Dinadagdagan na lang ni nanay ng sabaw ang mga ulam namin at dinadamihan din ang kanin para kahit paano ay makatulong sa gatas ko. Hindi binilhan ni Raul ng diaper ang anak namin. Inabutan niya lang ako ng mga luma niyang damit para gawing lampin. Sinabi pa niyang pwede ko ring labhan ang mga lumang basahan para madagdagan pa. Pero pinigilan ako ni nanay. Wala rin naman akong nagawa noon dahil wala rin akong pera. Lumapit si nanay sa isa nilang kamag-anak para makahiram ng mga damit ng sanggol. Nang matapos ang pahinga ko, pinabalik na nila ako sa mga gawain sa bahay. Mas dumoble ang mga utos nila mula ng mga anak ko dahil wala na ang tiyan ko na dating sagabal sa pagtatrabaho. Ramdam ko noon na parang pinahihirapan lang nila ako para sumuko at umalis. Pero hindi ako natinag, Kale Love Story. Pinaglaban ko ang karapatan naming mag-ina sa bahay nilang mag-asawa. Oo, kabit ako, pero may habol ako dahil may anak kami ni Raul. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nakita kung gaano kaliit ang tingin nila sa amin ng anak ko. Imbes na maging simula ng pagbabago, ang pagdating ng anak namin ang lalo pang nagpatunay sa lamig ni Raul. Nili kong manatili dahil iyon na lang ang kaya kong ipaglaban noon para sa anak ko. At doon ko unti-unting naunawaan na may mga laban na kahit ibuhos mo ang lahat, ikaw pa rin ang mauubos. Jessa, O Raul, dumating ka na pala. May pagkain pa dyan, pinagtira kita. mamaya na. Linisin mo nga itong sapatos ko. Naputikan kanina nung pauwi ako. Kailangan ko bukas sa umaga yan. Labhan mo na rin yung mga pantalon ko para matuyo bago ako bumalik sa trabaho. O sige, ilapag mo lang dyan, papatulugin ko lang tong baby natin. Mamaya na yan. Atupagin mo yung inuutos ko sa'yo. Sandali lang to, papikit na rin naman si baby eh. Tingnan mo oh. Huwag mo nga ilapit sa akin yan. Gusto ko lang namang makita mo na kuhang-kuha niya ang ilong at labi mo. Nag-iilusyon ka na naman dyan. Baby pa yan. Magbabago pa itsura niyan. Sana hindi na para may Raul Jr. ka na talaga. Ano ba? Sabi na huwag mo ilapit sa akin yan eh. Gusto mo ba siyang kargahin? Bakit ko naman bubuhatin yan? Huwag kang makulit ha. Pagod ako. Nakakawala raw ng pagod kapag kinakarga mo ang anak mo. Huwag mo nga akong utusan, Jessa. Ikaw ang inuutusan ko. Tapusin mo yung pagpapatulog dyan at gawin mo na yung pinapagawa ko. Huwag ka masyadong magtaas ng boses, baka lalong mahirapang matulog si baby. Mapilit ka ha? Gusto mo sungal-ngaling kita? Ha? Shh, okay na. Sige na, hindi ko na ipipilit. Huwag ka nang magtaas ng boses.
Raul, baka naman pwedeng minsan kapag hindi ka pagod o wala kang ginagawa, baka pwedeng tulungan mo ko sa pag-aasikaso kay baby. Bakit ako? Ikaw yung namilit na buhay niyang anak mo. Anak natin to. Sa'yo na. Hindi ko kailangan ng anak. Raul naman. Mapilit ka talaga, no, Jessa? Tigas ng mukha mo rin eh. Ilang beses mong pinagpipilitan ng sarili mo sa asawa ko, di ka pa rin natuto? Hindi ko naman pinagpipilitan ng sarili ko eh. Ay, mali ako. Pinagpipilitan mo yung anak mo sa kanya, halata naman kung bakit mo yan ginagawa. Para sa sarili mo. Umaasa ka ba na kapag nagustuhan ni Raul yung anak mo, pipiliin ka niya? Mamahalin ka niya? Ganon? Gusto ko lang namang mahalin niya yung anak namin. Kahit yun na lang. Kung yun lang ang kaya niya. Para ka namang aping-api. Bagay sa'yo mag-artista, no? Pang teleserye ang drama mo eh. Myra, tama na nga yan. Paiinitin mo na naman ang ulo mo eh. Siya ang pagsabihan mo. Bakit ako? Ang lakas ng loob mo na ibahay dito tong sampid na to? Tapos nagre-reklamo ka kapag kumukuda ako? Hoy, ikaw Jessa! Huwag kang ambisyosa! Kung mag-aambisyon ka, ilugar mo! Walang lugar yan dito sa bahay! Papangarapin mo pang sulutin tong asawa ko, halata namang di ka gusto? Yang nasa gitna ng hita mo lang ang ginusto niya noon! Tama na nga sabi. Tutal, 18 ka naman na! Pwede ka nang lumayas dito ngayon kung meron pang konting hiya dyan sa katawan mo! Para mabawas-bawasan naman yung palamunin namin dito! Bakit mo siya palalayasin? Oy, bakit hindi? Gusto mo siyang kasama? Gusto mo uli asawahin? Kung palalayasin mo yan, sino maglilinis at mag-aasikaso dito sa bahay? Naisip mo ba yon? Ha? Pagganahin mo nga rin yung utak mo, Myra. Isa ka pa eh. Pareho kayo bobo nito si Jessa. Akala ko noon pinagtanggol niya na ako. Pero may idinagdag pa pala siya na lalo lang nagpasama ng loob ko. Talagang kasambahay lang ang turing niya sa akin. Nasaktan ako noon dahil akala ko sa huli, papanigan niya rin ako. Pero sa bandang huli, nilaglag din pala niya ako. Doon ko nakumpirma kung ano lang talaga ako sa buhay niya. Isa lang akong tagalinis ng bahay, tagalaba, tagalinis ng sapatos, at tagahain ng pagkain. Naiiyak na lang ako noon habang nanghihinayang sa lahat ng dasal ko na sana ay maging maayos kaming dalawa. Pero pakiramdam ko, wala namang sagot na dumarating para sa akin. Para na akong patay noon, sa totoo lang, Kale love story. Wala na akong ibang nararamdaman kundi puot at sakit. Kung hindi lang dahil kay nanay, baka tuluyan na akong bumagsak noon. Ipinagpatuloy nila ang pagpapahirap sa akin at sumunod na lang ako para hindi na ako lalong pag-initan. Nanghihina na ang katawang ko noon at tuwing humaharap ako sa salamin, hindi ko na makita ang dati kong magandang mukha. Sobrang namayat na ako at madalas na akong magkasakit dahil kulang ako sa nutrisyon. Pinagmasdan ko ang anak ko at kaunti na lang, magmumukha na rin siyang gaya ko sa sobrang payat. Napaiyak na lang ako dahil wala akong maibigay na magandang buhay sa anak ko. Ni minsan, hindi ako inabutan ni Raul ng pambili kahit vitamins man lang para sa anak namin. Nagkasya ako sa paunti-unting perang inaabot sa akin ni nanay para makaipon at makabili ng mumurahing gamot para sa amin. Nakabili naman ako ng gamot at vitamins, pero iyong mga malapit nang mag-expire. Kinuha ko pa rin ang mga iyon dahil mas mura at iyon lang ang kaya ng bulsa namin. Habang tinitingnan ko ang sarili ko noon, unti-unti kong nakita kung gaano na ako nauubos. Hindi lang pala puso ko ang nasira, pati katawan at pag-asa ko unti-unti ring nanghina. Mas masakit pa roon, nakikita kong pati ang anak ko ay nadadamay sa buhay na hindi ko man lang naiangat para sa amin. At doon ko nagsimulang maramdaman na sa laban na ito, ako at ang anak ko ang unti-unting nauupos.
Nay? Ano pong ginagawa niyo sa mga damit ko? Iniempake ko. Aalis ka na dito. Po? Gumayak ka na dyan. Tulungan mo na ako. Nay, hindi ko po maintindihan ang... Aalis ka na dito. Ibabalik na kita sa inyo. Huwag ka na dito. Nay, alam niyo naman pong wala akong ibang mapupuntahan. Nay, ano ba? Itigil niyo na po yan. Hindi! Aalis ka dito. Sasamahan kita hanggang sa inyo. Ako ang magpapaliwanag sa magulang mo. Nay, ayoko! Please po, dito na lang po ako. Kaya ko po naman po eh. Huwag niyo na po akong alalahanin. Nasasanay na rin po ako, Nay. Ako naman ang hindi masasanay sa nangyayaring kademonyohan dito sa bahay. Mula ngayon, ako na ang masusunod. Kaya mag-ayos-ayos ka na dyan habang wala sila. Itatakas na kita. Nakahiram na ako ng pera. Jessa! Anong ginagawa mo? Ibabalik ko po sa cabinet itong mga damit ko. Hindi po ako aalis, Nay. Dito lang po ako. Dito lang kami ni Baby. Ito na ang bagong pamilya ko. Kayo na po ang pamilya ko. Ano ka ba namang bata ka? Hindi ka na ba talaga marunong makinig, ha? Hinihintay kitang matauhan pero wala. Hanggat hindi ka nakakalabas sa bahay na to, hindi mangyayari yon. Huwag ka na matigas ang ulo, Jessa. Hayaan niyo na lang po kasi ako, Nay. Okay naman po ako dito eh. Andiyan naman kayo para kahit papano gumagaan ang lahat. Wala nang igagaan pa ang sitwasyon mo. Gumising ka nga. Ano bang pinakain sa'yo ng anak ko at ganyan ka kung umasa sa kanya? Mahal ko po siya, Nay. Mahal ko siya. Kaya hayaan niyo na lang po akong dumiskarte para maibalik ko sa akin si Raul. Walang maipabalik sa'yo kasi hindi naman siya sa'yo. Pwede po siya maging akin kasi may anak na po kami eh. May apo po kayo. Ayaw niyo po ba ng buo tayo? Pwede niyo naman po akong isali na parte ng pamilya niyo eh, di ba, Nay? Jessa! Jessa! Ano ba naman to, anak? Matauhan ka na! Ako na yung nahihirapan sa'yo. Huwag kang masyado magpakalunod dyan sa nararamdaman mo kasi walang magandang pagdadalhan sa'yo yan. Maniwala ka! Maniwala ka sa akin bilang pangalawa mong ina! Akin na yung mga damit na hawak mo. Ilagay na natin sa bag na to para makaalis na tayo. Akin na, anak! Makinig ka sa nanay. Hindi! Makinig kayo sa akin! Kayo ang makinig, Nay! Jessa, makiusap. Iabot mo na ang mga hawak mo sa akin. Bago magliwanag, kailangan nakaalis na tayo dito. Pakiusap, anak! Ayoko! Hindi ako aalis! Hindi ko iiwan si Raul! Jessa! Hindi, Nay! Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bakit ba sobrang makasarili ka? Oo, nahihirapan ka. Nakikita ko yon. Kitang-kita ko yon. Pero sobrang makasarili mo na rin, Jessa. At hindi mo inisip ang kalagayan ng anak mo. Tignan mo! Tignan mo ang anak mo! Hindi ka ba nasasaktan na halos basahan na lang ang suot ng anak mo? Hindi ka ba nasasaktan tuwing nahahawakan mo na yung mga buto niya dahil sa sobrang kapayatan niya? Hindi ka ba nasasaktan na wala kang maibigay na malinis na tubig sa kanya? Sumagot ka! Kung ikaw nakakayanan mo ang hirap, huwag mong isipin na ganun din ang anak mo. Hindi man nakakapagsalita yan pero hirap na rin ang katawan niya. Magpasalamat ka at hindi ka niya katulad na kaya magsabi kung nahihirapan na. Nay! Kung hindi mo kayang matauhan para sa sarili mo, matauhan ka na lang sana para sa anak mo. Huwag mong hayaang lumaki sa ganitong klaseng buhay ang apo ko. Huwag mo siyang idamay sa buhay na pinili mo. Hindi pa huli ang lahat para maging maayos ang kalagayan ng anak mo. Piliin mo ang tama, Jessa. Huwag yang puro nararamdaman mo na lang. Pakiusap! Piliin mo ang tama para sa anak mo kahit minsan lang parang awa mo na. Ako na nagmamakaawa sa'yo. Maawa ka sa anak mo! Bago magliwanag, nakaalis na kami ni nanay sa bahay. Natatandaan ko pa. Nilingon ko pa ang bahay bago kami sumakay ng tricycle papuntang terminal.
Hindi tumigil ang pag-iyak ko habang karga ko ang anak ko. Sa mga sinabi ni nanay sa akin, natauhan ako. Natauhan ako, hindi dahil ako ang nahihirapan, kundi dahil ang anak ko na ang sobrang nahihirapan. Napakasakit tingnan ng anak ko. Habang hinahawakan ko ang humpak at payat niyang mga pisngi, napaiyak na lang ako nang maramdaman ko kung gaano nakanipis ang katawan niya dahil sa kakulangan sa tamang aruga at nutrisyon. Mula noon kay Love Story, nangako ako sa sarili ko na babawi ako sa anak ko sa napakaraming beses na napabayaan ko siya habang hinahabol ko ang atensyon ng tatay niya. Tanghaling tapat na nang makarating kami sa bahay namin. Sinalubong kami ng mga magulang ko at naramdaman ko ang galit nila pero napigil iyon nang magpaliwanag si nanay sa kanila. Sinabi niya ang lahat at tinulungan ko siyang suportahan ang mga detalyeng ibinahagi niya sa mga magulang ko. Noong araw ding iyon, niyakap ako ng mga magulang ko at tinanggap nila akong muli sa buhay nila. Nagalit sila, oo, pero mas nanaig ang pananabik nilang makita akong muli at makasama ang apo nila. Nagpaalam na rin si nanay para umuwi na sa bahay ni Raul. Nag-alala ako na baka pag-initan siya, pero sinabi niyang kaya na niya ang sarili niya. Kung sakaling pagalitan man siya ng mag-asawang iyon, haharapin daw niya sila at ipamumukha kung sino ang totoong alipin sa bahay na iyon. Tulad ko, natauhan na rin si nanay. Hindi na siya pumayag na sunod-sunuran na lang sa maling gusto ni Raul at Myra. Lumipas ang ilang taon kay Love Story at ngayon ay maayos na kami ng anak ko. Hindi ko na muling ipinakita ang anak ko kay Raul. Hindi na rin naman siya naghabol pa at nagpapasalamat ako na tuluyan na siyang nawala sa buhay namin. Nag-focus ako sa buhay naming mag-ina at hindi muna naghanap ng karelasyon dahil sa tromang iniwan sa akin ni Raul. Hindi ko naman isinasara ang puso ko sa posibilidad na magmahal muli, pero sisiguraduhin kong hindi na ako muling magbibigay ng higit pa sa kaya ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko. Ako ang inyong kabarangay forever, si Jessa. Hindi madaling kalimutan ang isang pag-ibig na akala mo iyon na ang para sa iyo. Gagawa ka ng paraan para kayo ang magkatuluyan. Gagawa ka ng paraan para hanggang dulo kayo na. Sana balang araw kayong mga taong sobra kong magmahal, matagpuan ninyo ang lakas para makawala kapag alam ninyong mali na. Kapag alam ninyong unti-unti na kayong nasisira, huwag na sana ninyong hintayin na lalo pa kayong lumubog. Sana balang araw magkaroon kayo ng tapang na iwan ang pag-ibig na alam ninyong hindi para sa inyo. Yung pag-ibig na alam ninyong unti-unting nagiging lason sa pagkatao ninyo. Mula sa lahat ng pinagdaanan ko, natutunan kong hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipaglaban hanggang dulo. May mga pag-ibig na habang mas kinakapitan mo, mas lalo ka lang nitong inuubos. At minsan, ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa sandaling piliin mong iligtas ang sarili mo at ang anak mong umaasa sa iyo. Dahil ang pag-ibig na tama, hindi ka unti-unting sisirain, kundi tutulungan kang buuin muli ang sarili mo.